Okay, so dito naman tayo sa MDAS. Yung E, gaya ng sabi ko kanina, yan ay exponent. So, paliwanag muna natin saglit yung exponent. So, pag sinabi natin exponent, alimbawa, 2 raised to power of 3 or 2 cube or 2 raised to the third power, kung ano man yung tamang grammar doon, ganito pa rin yan. Or ganito ang gagawin. Again, yung exponent, siya yung nagsasabi kung ilang beses natin ita-times yung kanyang sarili o yung tinatawag natin na base. Kung ilang beses ita-times ng sarili yung base. So, 3 beses siya. So, 2 times 2 times 2 equals blank. Again, times yan hindi yan plus. So, solve natin. So, 2 times 2 is 4 times 2 is 8. So, pag in-evaluate natin ito or pinorform natin yung equation na to, so 2 cube is equal to 8. So, maliwanag na. So, punta na tayo sa pagsasagot na itong MDAS. So, sabi sa MDAS, mauna muna yung exponent bago yung MDAS. So, bilugan natin yung number na merong exponent. So, napalaki lang yung sulat ko dyan dapat ganito lang yun. Maliit. Okay. So, 2 raised to the 4th power. So, that is 2 times 2 times 2 times 2. So, 2 times 2 is 4. Times 2 is 8. Times 2 is 16. So, 16 yung 2 raised to the 4th power. Okay. Ayan. So, tapos na tayo sa exponent. Punta naman tayo ngayon sa kasunod. Ano nga ba ang mauna? Division or addition? So, mauna dyan ay division. Solve natin. So, 16 divided by 4 is 4 plus 6. Then, yung sagot natin, 10. Okay? Dito tayo sa kabila. So, exponent ulit. Nagkataon lang yung exponent nandito sa unahan yung iba, yung exponent ay nasa gitna. So, kapag meron lang tayong exponent tapos MDAS, una pa rin talaga yung exponent. Ito. So, 4 cube, that is 4 times 4 times 4. So, 4 times 4, 16. Times 4 is 64. Ayan. So, 64 divided by 8 times 5 minus 3 plus 2. Okay. So, observe muna natin. Kung mapapansin niyo yung division at multiplication nagdikit or magkasunuran. So, lagi nyo ang i-observe. Okay? So, kapag nagdikit, kung ano ang una nating mabasa dito, hanggang 5, 64 divided by 8. So, yan yung uunahin nating isolve. Kasi kung hindi nyo i-apply ito, yung bracket na yan, magkakamali kayo dyan. Mauunan yung isolve yung 8 times 5 bago tayo mag-divide. So, ayun na nga. So, 64 divided by 8 is 8. Kopyahin lahat ng natira times 5 minus 3 plus 2. So, mauna dyan sa tatlo ay multiplication. So, 8 times 5, 40. Minus 3 plus 2. So, ayun na naman. Nagdikit ulit yung addition and subtraction. Ayan. So, no choice. Maglalagay tayo ng arko para palatandaan. So, ngayon, ano ang una natin mababasa? So, ang unang mababasa ay 40 minus 3. So, yan ang uunahin natin isolve. So, 40 minus 3 is 37 plus 2 is 39. So, 39 ang sagot. Paano kung nakalimutan? 39 pa rin kaya ang magiging sagot dyan? Try natin. Halimbawa, hindi kayo nag-arko o nakalimutan nyo. Try nyo to. Ito kayang mauna. So, 3 plus 2 is 5 and 40 minus 5 is 35. Mali na kayo. Okay? So,
Laging i-observe kada solve step by step. Kapag magkasunuran yung dalawang opposing operation, mag-arko kayo para palatandaan. Then, kung anong una ninyong mabasa, yun ang unang isosolve. Pero kung sanay na kayo, kahit hindi na kayo gumawa ng mga arko-arko na ganyan, okay na yan. Next, punta tayo sa GEMDAS. So, alam natin yung GEMDAS, yung G, groupings. So, may mga nakagroup. So, unahin natin isolve dito yung nasa loob ng group. Ito. Sir, paano yan? E plus yun. Diba? Plus yung nasa loob. Bakit mauna yung plus? Bakit? Kasi nakagroup sila. Ganun yun. Nakagroup kasi sila. Kaya no choice yan. Tsaka dito, pag naka-encounter kayo ng ganyan, automatic yan, may times. Times yan ha, yung may close and open parenthesis. Times yan. So, solve natin. 8 plus 4 is 12 times 2. So, magiging sagot ay 24. Times yan ha. Okay, hindi lang nilalagay. Ganun talaga pag mga higher level na pag pang high school, pang college, hindi na tayo naglalagay ng X kasi si X doon sa high school, ginagamit na siya as variable. Okay, punta tayo sa second equation or expression. So, 5 plus 3 squared or 3 raised to second power. So, meron na naman tayo nakitang parenthesis. So, sa loob ng parenthesis, meron tayong addition, pero merong exponent. So, exponent muna bago mag-addition. So, kaya mangyari, ito muna ang una nating isosolve. So, 5 plus, that is 3 times 3 equals 9. Nakuha? Times 2. Then, pag-add natin, 5 plus 9 is 14. And 14 times 2 is 28. Okay. So, ganun ang pagsosolve ng GEMDAS. Lahat ina-apply, lahat tatandaan, wala kang kakalimutan. And last two, ito medyo mahirap na ito eh. Pero may mas mahirap pa dyan kapag gumamit na tayo ng over or yung fraction bar. So, ganito, analyze natin ulit. So, 12 minus, merong ganyan bracket. Ito ulit, merong parenthesis. So, unahin natin isolve yung nandito. So, solve natin. Lahat ng walang guhit, bring down natin. So, 12 minus 4 times 6 divided by 2 is 3. Okay. Ayan. So, ito yun, yung sagot dyan. Next natin na ipagsosolve ay itong dalawa. Kasi times yan, automatic. So, bring down natin lahat ng hindi masosolve. So, 12 minus, mawawala na yung ano dyan, yung bracket. So, 4 times 3 is 12. Dahil wala naman na tayong ita times, pwede na natin burayin ito. Okay? Burayin na natin yan. So, 12 minus 12 is 0. Okay? So, punta tayo sa kabila. Ito na, may bracket na, may parenthesis pa sa loob. Uunahin kasi natin dyan yung innermost group, yung pinaka loob. Okay? So, sa innermost group, unahin natin itong ipag-add, then, lahat ng bring down natin. Lahat ng walang guhit. So, blank, 6 plus 2 is 8. So, meron pa rin siyang parenthesis kasi meron pa tayong exponent doon, minus 10 divided by 2. So, may groupings pa rin. Diba? May groupings pa rin. So, ito ang isosolve natin. 8 squared. Ang 8 squared ay 8 times 8 equals 64. So, lagay natin si 64. Mawawala na yung parenthesis. So, 64 minus 10 divided by 2. Solve na natin ito. 64 minus 10. Pag sinolve natin yan, mawawala na ito. 64 minus 10 is
54 divided by 2, sorry, minus 2 ako ng minus 2, divided by 2. And 54 divided by 2 is 27. So, yan yung GEMDAS. Okay? So, may mas mahirap pa dyan. Ito yung pa-fraction type. Nagsosolve ka ng numerator at nagsosolve ka din ng denominator ng sabay. So, yan lang yung GEMDAS natin, part number 2 or part 2. Sana meron kayong natutunan.